Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah sirah at tatalakay na natin yung mga naranasan na pahirap ng mga sahaba radiyallahu anhum. Natalakay natin yung ilan sa kanila, si Bilal bin Rabah, si Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, at iba pang mga sahaba. Siyempre yung pamilya ni Yasser. So ngayon, wakana Khabbab bin al-Arat, maula li ummi Anmar bin Siba al-Khuzaiyyah wa kana haddadan. So meron isang sahaba si Khabbab bin al-Arat na siya ay alipin ng isang nagngangalang Ummu Anmar bin Siba al-Khuzaiyyah. So kabilang sila sa tribo ng Khuza'ah. At itong si Khabbab bin al-Arat ay dating haddad. Haddad, ibig sabihin blacksmith, panday. Gumagawa siya ng mga espada o kutsilyo. Falamma aslama, adabathu maulatahu bin nar. Kaya nga nung siya ay nag-Muslim, ang ginagamit sa kanya na pangparusa ng kanyang amo ay ang apoy. Kanat ta'ti bil hadidatin muhammatin fataj'aluha ala dahrihi aw ra'sihi. So yung mainit daw na bakal ay dinidikit ng kanyang amo na babae, yung amo niya mismo ay nagpaparusa sa kanya. Dinidikit daw sa kanyang ulo o likuran yung mainit na bakal. Liyukaffira Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Liyukaffira bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pareho lang sila ng gusto. Kumbaga, kung ano yung gusto nung Quraysh kay Ammar bin Yasser, ganun din ang pinapagawa nila kay Khabbab bin al-Arat. Ang hindi manampalataya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yakun yaziduhu dhalika illa imanan wa tasliman. Pero lahat nga ng mga pagpapahirap na ito ay hindi nagdagdag sa kanya ng anuman, liban na lamang ng dagdag na pananampalataya at dagdag na pagtalima, pagsunod at pagpapasakop kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganito ang tunay na mananampalataya. Kapag siya ay nakakaranas ng pagsubok sa kanyang pananampalataya, inshallah, ito ay nagdudulot na tumibay pa ang kanyang pananampalataya. Hindi yung lalo siyang hihina sa kanyang pananampalataya. Kasi ang tao na tumatalikod sa kanyang pananampalataya o kaya humihina ang kanyang pananampalataya dahil lang sa pagsubok, minsan din yun, salamin din yun ng pananampalataya niya mismo. Sinisisi niya lang si Allah. Sinisisi niya lang si Allah. Ba't kayo hindi nagsasala? Problemado ako ngayon gago ka pala Kahit may problema ka, magsala ka. Ibig sabihin lang nun, sinisisi niya si Allah. Sinisisi niya yung problema para lang i-justify na ayaw niya magsala. Walang tao, walang matinong tao ang iiwan sa sala kahit ano pang bigat ng kanyang problema. Walang sinumang matinong tao, walang sinumang matinong tao ang iiwan sa sala kahit ano pang bigat ng kanyang problema. Mas mabigat nga yung problema mo, mas dapat ka magsala para mapanatag ka. Diba? Sinabi ni Allah, ala bidhikrillahi tatmainnul qulub, na sa pamagitan ng pag-aalaala kay Allah ay napapanatag ang mga puso. Siyempre sa lahat ng mga pag-aalala kay Allah, ang sala ang pinakamainam na pag-aalaala kay Allah. Kasi ang ibang adhkar, dila ang gumagana dito. Kasama na rin ang puso. Pero yung sala, ang buong katawan mo ay involved sa sala. Ang iyong dila, ang iyong puso, ang iyong katawan, ang iyong mata, ang iyong pandinig, lahat
ay naroon sa pag-aalaala kay Allah. At hindi isa pang ayah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa dhikrullahi akbar. Tunay ng sala ay nagbabawal sa tao sa mga kahalayan at masasamang gawain. At ang pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang sala ang pinakadakila na pag-aalala nga kay Allah. O kumbaga, isa pang kahulugan nun, ang pag-aalala kay Allah, ang pinakadakila na magagawa ng tao. So habang namumroblema ang tao, mas dapat siyang magsasala, insyaallah. Wa kana al-mushrikuuna aidan yu'adhibunahu fayalwuna unuka. At bukod doon sa kanyang amo, yung iba pang mga musyrik, nakikisali sila sa pagpaparusa kay Khabbab bin al-Arat sa pamagitan ng pagsakal sa kanya. Wayajdibunahu wayajdibuna sya'ra. Sinasambunutan nila si Khabbab bin al-Arat. Waqad alqawhu alan nar. At minsang inihagis nila si Khabbab bin al-Arat sa apoy. At maring apoy na tinutukoy dito, yung baga na pinapabaga doon sa kanyang foundry, kung saan siya gumagawa ng kanyang mga ginagawang bakal. Thumma sahabuhu alayha fama atfa'aha illa wadaka dhahrahu. At pagkatapos nung yung ihagis siya, pinabayaan siya doon hanggang sa nasunog nga ng tuluyan ng kanyang likuran. Hanggang sa nasunog ang kanyang likuran. At din naiulat dito yung isa pa, si Zannayrah. Nabanggit siya doon sa pagtalakay natin sa karama, di ba? Na siya ay nabulag, pero bumalik ang kanyang paningin. Wakanat Zannayrah amatan Rumiya kad aslamat. So itong si Zannayrah, siya raw ay alipin na Romano. Itong katagang Romano, kapag ginagamit yung katagang Romano sa konteksto na ito, doon sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tinutukoy dito, hindi Arabo. Hindi Arabo na hindi Persian, hindi basta Caucasian, maputi, na hindi kabilang doon sa iba pang mga bansa na nakikilala traditionally ng mga Arabo kung ano yung angkan nila. Kasi yun na yung general na tawag nila sa mga European, sa mga Russian, kasama sila doon sa maaaring tinatawag nila na Rumi. Paglalaki, katulad ni Suhaib, at ito nga si Zannayrah, Rumiya. So yun yung tawag nila sa kanya. Kasi ngayong panahon na yun, di ba, Kristiyano na at nasakop ng Roman Empire ang Syria. So maaaring sa mga paglalakbay ng mga Arabo doon, nakakabili sila doon ng mga alipin galing sa mga angkan ng mga tao na hindi Arabo. So kabilang doon itong mga tinatawag nga nila na Romano. So nagmuslim daw siya. Faudivat fillahi, at siya ay pinarusahan alang-alang kay Allah. Alang-alang kay Allah kasi ang pagkamuhi o ang kawalan ng pananampalataya ng mga tao ang naging dahilan kung bakit siya pinarurusahan. Wala naman siyang kasalanan o ano paman. Usibat fi basariha hatta umiyat. At siya nga ay nabulag dahil sa pagpaparusa na naranasan niya. Faqila laha asabat ki allatu wal uzza. Pinarusahan ka ni na Allat at Al-Uzza. Faqalat la wallah, hindi, sumpa kay Allah, maasabat ni, hindi nila ako pinarusahan. Ang pagkabulag niya, sabi ni Zannayrah, ay hindi dulot ni na Allat at Al-Uzza. Wahada min Allah. Bagkus ang sinabi niya, ang pagkabulag niya ay galing kay Allah. So tinatanggap niya na siya ay nabulag, pero ito ay tinatanggap niya ng malugod at hindi niya sinisisi si Allah. Bagkus tinatanggap pa nga niya na ito ay galing kay Allah.
So napakaganda ng kabanata na ito kasi may kita natin yung mga tao, yung mga sahaba na nakaranas sila ng mga paghihirap sa landas ni Allah. Pero yung tao ngayon makaranas lang ng konting hirap, bumibigay na. Magipit lang ng konti, utang sa Bombay, o magipit lang ng konti, gagawa ng kung ano-ano. So hindi magandang ugali ng tao, kumbaga yung pagiging marupok. So dapat habang sinusubok siya ni Allah, siya ay lalong nagiging matibay, inshallah. Totoo nga yung ayah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Na ito yung kumbaga practical na pag-unawa dun sa aya na yon, na hindi magbibigay si Allah ng pasanin sa sinuman liban na lamang ayon sa kakayanan nito. Na mas matibay ang pananampalataya ni naman, mas mabigat na pagsubok ang ibibigay sa kanya ni Allah hanggang sa maisiwalat kung ano ba talaga yung antas ng kanyang pananampalataya. Katulad nga doon sa Suratul Ankabut, ahasiban naso itruku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Inakala ba ng mga tao na kapag sinabi nila, kapag inangkin nila na sila ay mananampalataya ay hindi na sila susubukan? Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. At sabi nga ni Allah, tiyak nga na sinubok niya ang mga nauna sa kanila. At nalaman ni Allah kung sino sa kanila ang makatotohanan at sino sa kanilang sinungaling sa kanilang mga pananampalataya. Kasi maaring merong tao, formang mananampalataya. Pero kapag dinatnan ng pagsubok, buwibigay. Pag dinatnan ng pagsubok, naninisi sa iba. Pag dinatnan ng pagsubok, baga kung ano-ano na yung drama. Hindi dapat ganun. So may kita natin yung aplikasyon ng mga aya na yun dito sa nangyari sa mga sahaba. Siyempre merong yung hadith, Asyaddun nasi balaan al-anbiya'u thumma sadiqina thumma al-amthalu fal-amthal. Ang pinakamatinding mga pagsubok ay darating sa mga propeta at pagkatapos sa mga siddiqin pala. Thumma siddiqin, pagkatapos sa mga siddikun, yung mga siddiq, sila yung matitindi ang pagsubok na daraanan. Thumma al-amthalu fal-amthal, at pababa na ng pababa, depende sa antas ng pananampalataya ng tao. Kaya kapag yung tao hindi nakaranas ng pagsubok madali para sa kanyang buhay, maaaring mag-isip-isip na rin siya na baka kaya ganun kasi alam ni Allah na hanggang doon lang yung kaya niya. Hanggang doon lang ang kaya niya. Kasi kung mahal siya ni Allah, hindi na siya bibigyan ni Allah ng iba pang pagsubok. Kasi alam ni Allah, pag binigyan siya ng iba pang pagsubok, magmumurtad na siya o hindi na siya magsasala. O kapag hindi naman mahal ni Allah, bibigyan talaga ni Allah ng pagsubok para tumalikod na sa Islam, para tumalikod sa sala at maging karapat-dapat na siya sa parusa ni Allah. Ngayon nga, minsan iniisip ng tao, yun nga, ang parusa ay kaugnay ng mga hindi pagsasagawa ng mga wajib. Pero totoo niyan, ang hindi mo pagtupad sa wajib, yun na mismo ang parusa ni Allah. Yun na mismo ang parusa ni Allah. Katulad nga sinasabi ng mga scholar, mausiba abdun balaon asyaddu min kaswatil qalb. Ang tao ay hindi pinadalhan ni Allah ng parusa na mas matindi pa sa matigas na puso. Kasi matigas na puso, hindi na yung tatanggap ng gabay. Ang matigas na puso, hindi tatanggap ng paalala, hindi yung tatanggap ng pangaral. Parang si Satanas. Sinisipan niya si Allah kung di ba gago. Na dahil iniligaw daw siya ni Allah, si Satanas ang pinaka masahol na narcissist, si Satanas ang pinaka masahol na dominante na mga nilikha ni Allah. So, biruin nyo, kasalanan niya, pero isisisipan niya kay Allah. Na dahil daw iniligaw siya ni Allah, kaya niya inililigaw ang mga tao. At yun nga, may kita natin yung ugali ng ibang mga tao, ugaling Satanas. At mainam lang talaga na makilala natin sila maaga pa lang at mainam na hindi na natin sila magiging kapitbahay. Kasi magiging impyerno lang ang buhay natin.
sa mga tao na ganon. So ito si Zanira, so nabulag siya. At sabi ng Quraysh, nabulag ka kasi pinarusahan ka nina Allat at Al-Uzza, pero hindi, iniugnay niya yung kay Allah. At okay lang sa kanya. Walang problema sa kanya na siya nga ay nakaranas ng pagsubok kay Allah. Kasi minsan yung tao sa sobrang yabang, feeling niya hindi siya karapat dapat na makaranas ng pagsubok eh. Kasi feeling niya napakabanal na niya. Kaya lagi niyang tanong kapag dinanartnan siya ng pagsubok, bakit ako pa? Iniisip niya, sana si ganito na lang, si ganyan, bakit ako pa? So, ganun yung tao na mahina ang pananampalataya. Kaya nga sinabi ni Zanira, wa in sya'a kasyafahu. Wahada minallah, ito ay galing kay Allah. Wa in sya'a kasyafahu, at kung gugustuhin ni Allah, aalisin niya ang pagkabulag na ito. Fa asbahat minal gadi wa qad raddallahu basaraha. At yun nga nangyari, kinabukasan, matapos na sinabi niya na ito, ibinalik ni Allah ang kanyang paningin. Ibinalik ni Allah ang kanyang paningin. Faqalat Quraysh, sinabi ng Quraysh, hada ba'da sihri Muhammadin. Sa Quraysh, hindi sila nauubusan ng ikakatwiran o kaya sasabihin laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang gumaling si Zanira. Sabi nila, ito ay kabilang, ito ay isa sa mga salamangka ni Muhammad. So yun na lang yung nasabi nila. Yun na lang yung kanilang nasabi. Buti hindi na nila sinabi na ibinalik lang ni na Allat at Al-Uzza ang paningin mo. Nagsawa na sila doon sa ganung katwiran. At meron pang isang sahaba, babae uli ito, Aslamat Ummu Ubays, Jariyatu Libani Zahra. So si Ummu Ubays na alipin ng angkan ng Zohra. Angkan ng Zohra. Kung di ako nagkakamali, ito ito si Abdurrahman bin Auf, kasama siya doon sa Zohra. Fakana yu'addibuha al-mushrikun. Pinaparusahan din siya ng mga mushrik. Wa bikhasatin maulahu al-Aswad bin Abdul Yaguth. So isa sa kanyang mga amo, si al-Aswad bin Abdul Yaguth, wa kana min ashaddi a'da'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Na itong si al-Aswad, siya ang isa sa mga pinakamatindi ang pamiminsala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa minal mustahzi'ina bihi. At kabilang sa mga pinakamatindi ang paninira kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aslamat jaratu Omar bin Muammal min Bani Adi. So nagmuslim din naman daw yung isang alipin na babae. At ang amo niya ay ang pangalan si Omar bin Muammil o Mu'mal at kabilang sa Bani Adi. Yung Bani Adi, ito ni angkan ni na Omar. Fakana Omar bin al-Khattab yu'addibuha. At dahil kamag-anak niya itong si Omar bin Muammil, hinihiram ni Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu yung alipin na ito ng katukayo niya na Omar din ang pangalan at pinaparusahan niya, sinasaktan niya yung kanyang alipin na ito. So, kumbaga, yung Quraysh, sabi nila, lahat sila gusto nilang magkaroon ng papel sa pagpaparusa sa mga Muslim. At sa panahon na ito, hindi nga malayo na gagawin ni Omar yung ganitong kasama na gawain. Kasi sa totoo lang, di ba na pag-aralan natin yung mamin nabiyin illa ra'al ganam, walang sino mang propeta liban na lang sa nagpastol ng kambing o ng tupa. Kasi sabi ng mga scholar, ang hikmah rito para matuto sila ng pakikitungo sa mga tao. Dahil kung ano ang alaga ng tao, yun din yung ugali niya. Kaya iba raw ang ugali ng mga pastol ng camel. So
So si Omar bin Khattab, ugaling camel nung hindi pa siya Muslim. At ganito nga siya. Actually, yung Omar series, yung pinakamagandang parte talaga ng Omar series, ang marami sa mga nailahad doon, authentic. Kumbaga, di ba, inilarawan dun si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, nakikipag-wrestling, nag-aalaga nga ng camel, pero marami pang actually hindi na ipakita doon. Kasi parang kapag wala nang saysay, ipakita pa yung iba sa mga ginawa ni Omar doon, na pagsamba sa rebulto, pag-inom ng alak, kumbaga pinagtakpan na ni Allah kay Omar at pinatawad na ni Allah kay Omar yung mga kasalanan niya na yun. So wala nang saysay na ipakita pa yun dun sa Omar series. Pero dito, tinatalaki natin ito para lang ipakita na kumbaga yung effort ng Quraysh, lahat sila nagsama-sama at nagtulong-tulong para parusahan ng mga Muslim. So si Omar, sinasaktan niya yung babae na alipin na ito. So, isipin nyo na lang si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, yan sinasabi ayon sa paglalarawan sa kanya. Si Omar bin Khattab radiyallahu anhu yung isa sa mga pinakamatatangkad na mga, hindi lang sahaba, Quraysh. Kaya nung bago pa lang sa Islam, marami kasi yung nabasa na libro nung tungkol sa history ng Islam, lalo na yung biography ng mga sahaba. Inisip ko itsura ni Abu Bakar, inisip ko itsura ni Omar, inisip ko itsura ni Uthman. Sa paglalarawan kay Omar, yung naiisip kong itsura niya. Si Steve Austin, yung wrestler, parang ganun yung naisip kong itsura niya. So isipin nyo ngayon ito, ganun kalaking tao. May mga matatangkad na mga Arabo Pinakamatangkad na nakita kong Arabo, parang yata siya, 6'6" yung height niya. So sabihin natin ganun kalaki si Omar. At itong bata na itong alipin, 4 feet lang. Kalahati lang nung height niya yung bata. Tapos sinasaktan niya. Inahampas niya, sinasampal. Durug-durug to kung tutuusin. So ganun kumbaga ganun katindi yung pinagdaanan ng mga sahaba. At yung sinabi, wa huwa yawma idin ala shirk. At ito nga yung nangyari, syempre doon sa panahon na siya ay nasa shirk. Fakana yadribuha hatta yaftar. Pinapalo daw niya yung bata, yung alipin na babae, hanggang sa mapagod siya. So isipin nyo, ganun kalaking mama, sasaktan yung maliit na alipin, at sasaktan niya yung sasaktan hanggang sa siya ay mapagod. Kailan pa mapapagod yun? Baka maghapon, pwede niyang gagawin niya maghapon, hindi siya mapapagod. Baka nga inisip ko nga noon, first time kong nabasa. Hindi pagod yung dahilan nung tumigil siya. Nainip na lang siya. Kumbaga na bored na siya doon sa kanyang ginagawa. Kaya siya tumitigil. Summa yadauha. At pagkatapos iniiwan na nga niya yung bata, wayakul, sinasabi ni Omar, wallahi, ma'adaaka illa sama. Sumpa kay Allah, hindi ka tinantanan, liban na lamang dahil sa pagod. Pero nga, sumasagot yung bata, inaasar pa niya si Omar, fatakul, kadalika yaf'alu bika rabbuk. At ganyan din ang gagawin sa iyo ng iyong Panginoon. Hindi ka rin niya titigilan. Subhanallah. So kung minsan may nag-lecture. Paano raw kaya kung si Omar hindi nag-Muslim? si Al-Awlaki pala yung nag-ano nun. So, ano kaya mangyayari? So may mga sabi-sabi, malamang hindi tatanda si Omar, mamatay siyang bata. Kasi lasenggo siya mamatay siya ng maaga. Ganun ang mangyayari sa kanya sa banal. At yun nga, kung kinamatayan niya yung lahat ng kasamaan na ginagawa niya, wala na. Kabilang kalinya niya na sina Abu Jahal. Kaya napakagandang kumbaga, napakaganda na isipin palagi ng tao yung biyaya natatanggap niyang gabay mula kay Allah. Kasi maraming mga tao, nandun na sila sa gabay, umaalis pa sila. Pinanganak na sila sa pamilyang Muslim, nakatira sila sa bansang Muslim,
lahat ng pagkakataon para mag-aral, gumawa ng mabuti, sumamba kay Allah naroon, pero naligaw pa sila. Kaya nga yung di ba, yung tinatalakay natin kagabi, taraktu lakum mahajjatal bayda. Iniiwan ko sa inyo ang maliwanag na landas. Layluha kanahariha. Ang gabi nito ay kasing liwanag ng umaga nito. Ibig sabihin kahit gabi malinaw, gago na lang yung mawawala sa landas na yun na maliwanag. Yung katulad nung yung sinasabi ko sa inyo, yung minsan nanonood ako ng mga horror, lalo na Indonesian, kasi gusto ko kasi makita dun yung yung mga paniniwala nila. Sabahan nila sa yung mga horror ng Indonesian, may kita mong hanggang ngayon umiiral pa rin, Muslim country ng Indonesia, pero umiiral kasabay ng Islam, yung kanilang mga animist na paniniwala. At may halo pang paniniwala ng mga Hindu at mga Buddhist. So marami sa kanila, meron pa rin mga albularyo, meron mga mangkukulam, naniniwala sila yung multo ng namatay, bumabalik, maghihiganti. Bansang Muslim yun, pero ganun pa rin sila. So tayo, alhamdulillah, kahit dito bansang Muslim, kilala natin si Allah. Kilala natin ang kaisahan ni Allah. Alam natin ang iman, alam natin ang tauhid, alam natin ang shirk. Pero sila, sabahan nila, nandun na sila sa gabay pero ayaw nila ng gabay. O hindi nila hinangad ang gabay kasi hindi sila ginabayan ni Allah. So dapat maging mapagpasalamat tayo, lalong-lalo na hindi naman natin naranasan itong mga dinanas na ito ng mga sahaba. Alhamdulillah. Na marami pa tayong matatalakay. Kasi dito sa libro, yung translation, na-summarize na nga siya. Maraming nandito sa original na wala dito sa translation. Kaya ito na yung binabasa natin, inshallah. Kaya mahaba-haba pa itong mga kasaysayan ng mga sahaba na nakaranas ng pagpapahirap sa Quraysh na pinag-aaralan natin ito para, inshallah, magkaroon ng epekto ito sa ating mga pananampalataya, lalong-lalo na kung tayo ay daraan sa mga pagsubok, inshallah. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.